Mayor Vico Soto sangkaterbang pera ang bumungad sa kanyang opisina. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibilibaan, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero kung bago lang po kayo mga kaparokya sa aking channel at kung gusto nyo po ng gantong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sinashoutout ko po lahat ng aking solid viewers, mga subscribers and of course yung mga OFW na patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay ng mga uploaded video ko. Again, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, grabe ang limpak-limpak na pera, files or document ang bumungad sa table ng butihing mayor sa pagbalik nito sa kanyang opisina. After nitong dumalo po mga kaparokya sa hearing ng House of Representatives last Tuesday, tila nakuha pang magbiro ng butihing mayor sa kanyang post Facebook or sa kanyang social media account na kung saan makikita ang limpak-limpak na pera sa table ng mga sangkot sa anomalya ng flood control at sangkaterbang papeles naman ang sumalubong sa kanyang pagbabalik. Tila na pending mga kaparokya dahil sa pagdalo nito sa hearing ng Kongreso para magbigay ng tila statement against sa kalaban nito na Diskaya. Ayon sa post ni Mayor Vico Soto, my thoughts attending today's House of Representative TRICOM hearing. So yun nga mga kaparokya, last Tuesday or nitong nagdaang Martes po ay inimbitahan po ang butihing Mayor Vico Soto na umattend po sa hearing ng House of Representative patungkol nga po sa flood control anomaly na courtesy of Representative Redon. So number one, thank you for the invitation which was sent by Committee Chairman Representative Terry Redon. Nung natanggap ko ang imbitasyon, hindi ko alam kung bakit o kung makakatulong ba talaga ako. Pero syempre, pag naimbitahan doon, hanggat maaari, dapat pumunta ka. So dito mga kaparokya, wala po palang idea si Mayor Vico Soto about sa imbitasyon ng hearing sa House of Representatives. Pero upon watching po or as I watched po ng hearing kung saan nandun po si Mayor Vico Soto, ay nagkwento po siya about po sa kanyang pinost sa kanyang Facebook account na sabi nito ay inconsistency ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya. Number 2, pasensya na sa mga ka-meeting ko. Dapat kanina na-postpone po muna tayo. 1 PM na ako nakapag-excuse sa chairman. Number 3, may mga congressman na nagsabi na magtatanong pa sila sa akin. Pero sa dami ng kailangan talakayin ng committee, kinapos na sa oras. Number 4, I understand the need to focus on the conduct of investigation right now. But at the right time, I hope we can also discuss long-term reforms that could minimize chances for corruption. Just as some top-of-mind example, stop widespread plus illegal subcontracting. FOI or full disclosure of DPWH documents including POWs, BOQs, DUPAS, and BID documents or docs. DPWH LGU alignment and coordination, infrastructure construction, monitoring, PCAB accreditation process. So ito yung mga recommendation mga kaparokya ni Mayor Vico Soto just to maybe to stop or maybe reduce corrupting sa bansa. And I agree with it mga kaparokya. Though mahirap gawin mga kaparokya pero dapat gawin para masimulan at maiwasan. Number 5, we have to admit that it is becoming increasingly difficult to discern the truth. There are powerful groups at play here. It's not as simple as we would want to believe.
Grabe kasi mga kaparokya ang korupsyon dito sa bansa. Talagang sindikato yung korupsyong nangyayari sa ating bayan, sa buwatan, takipan, kaya lalong gumugulo ang investigasyon. Number 6, regarding Curly Diskaya, pakinggan nyo na lang siya ng maigi at kayo na ang maghusga. Clearly caught in his own Curly's web of lies. So yun nga mga parokya, napansin ko inconsistent at di pa accurate yung sinabi ng mag-asawang Diskaya. Iba yung sinabi niya sa Senado, iba din yung sa House of Representative. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, sinungaling nga, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw sa pool. Ang mag-asawa sa sinabing yon ni Mayor Vico Soto, talagang sinakto niya doon sa mag-asawa. Kasi sa pagkakaalam ko, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Number 7, regarding the DPWH engineers from Bulacan. Although outside of my jurisdiction, the photos of money were very powerful. Pero hindi lang daw sa isang distrito ganyan. So ibig sabihin, bukod pa sa nakita nating limpak-limpak na pera, ay may iba pang distrito na ganyan din po ang halaga ng pera. Yun lang ang pagkakaintindi ko. Naalala ko, 2016, 2017, madalas kong nakukwento sa mga kabataan. Ang naririnig ko noon, nasa 20% daw ang SOP. So, pag kinumpit mo ay aabot talaga sa bilyon-bilyon. Madalas yun, parang di naniniwala ang mga nakakarinig. Ngayon, alam na natin, nakita na natin, nagigising ang taong bayan. Widespread knowledge on the matter is the best first step in reducing corruption. Whether you are a student, retire, or anything in between, we all have a part to play. Keep pushing and keep demanding better. So yun nga mga kaparokya, tulad ng laging paalala ni Mayor Vico Soto sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, makiisa tayo at gawin ang ating parte upang sa gayon maging maayos ang ating bansa, maging mapanuri sa mga bagay-bagay, lalo na't kung kapakanan ng taong bayan ang pag-uusapan, maging aware sa nangyayari sa ating bayan para mas mahirapan ang mga corrupt people na gumawa ng ikakukurap nila. Pero ang biro ng butihing Mayor Vico Soto ang pumukaw sa aking atensyon. Simple lang ang banat pero pasok na pasok po, which is patama ito sa lahat ng mga konektado sa flood control or maybe sa lahat po ng gumagawang anomalya dito sa ating bayan. Pero seriously speaking, base or base sa pagkakaunawa ko, ipinapakita lang po ni Mayor Vico Soto dito sa picture na ito kung saan makikita ang limpak-limpak na pera sa itaas at ang mga documents naman po sa ibaba. Pinapakita lang po ni Mayor Vico Soto na tayo nagpapakahirap, nagkukumahog, nagpapakapagod para maitaguyod ang pamilya, samantalang madali lang sa kanila gumawa ng pera nang walang kahirap-hirap gamit ang pondo ng kaban ng bayan. Grabe ang limpak-limpak na perang makikita sa table ng mga sindikatong nangungurap. This is where taxes go. Diyan ba nang gagaling or diyan ba napupunta ang binabayad nating buwis sa gobyerno? Ang unfair mga kaparokya, ang unfair ng panahon, ang unfair ng mapanlamang sa kapwa. Samantalang maraming trabaho gagawin ang isang Mayor Vico Soto or in general, lahat po tayo. Ang unfair, di ba? Trending ang banat na to ni Mayor Vico Soto mga kaparokya, kaya bilib tayo sa talagang politiko na walang bahid na korupsyon tulad nga ng butihing Mayor Vico Soto. But again, like Mayor Vico Soto reminders to us, be vigilant, maging mapanuri, mapagmatsyag at maging mas matalino na tayo. Anumang estado natin sa buhay, tulad ng sinabi ni Mayor Vico Soto, doktor ka man, mangingisda ka man, driver ka man, engineer ka man, or ano ka man, gawin natin ang parte natin. Yung kung ano ang maitutulong natin sa pamahalaan at sa ating mamamayan. Mahirap man pero kaya
kung magkakaisa tayong mga Pilipino. Word of the day mga kaparokya, ang sinungaling ay asawa po ng magnanakaw. Tumpak na tumpak po dyan si Mayor Vico Soto. So hashtag protect Mayor Vico Soto at all cost. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you mga kaparokya and God bless.